Hello class, good day. So ang topic natin today is all about Forex and cryptocurrency market. So let's start with the comparison of Forex and cryptocurrency market. Sa Forex, ano nga ba yung tinetrade natin? Sa Forex, tinetrade natin yung mga foreign currency katulad ng yen, US dollars, and euro. Okay? And marami pang iba na foreign currency. And sa crypto naman, ang tinetrade natin yung mga digital tech tokens katulad ng Bitcoin, Ethereum, Solana, and marami pang iba. Okay? So, tuwing kailan nag-o-open yung trading pagdating sa Forex? Kailan ka ba pwede mag-trade? 24 hours ba? So, oo, 24 hours, Mondays to Fridays. Sa crypto, kahit Sabado, Linggo, pwede kang mag-trade. Okay? Then, sa Forex, medyo maliit lang yung mga movement ng prices. Pero, paano ba sila pumapaldo diyan sa forex kahit na maliit lang yung galaw sa bawat prices ng mga foreign currency? So, meron kasi silang tinatawag na leverage, okay? Ginagamit rin 'yon pati sa crypto. Sa crypto naman, medyo mataas yung movement ng mga prices kasi medyo volatile dito pagdating sa crypto. When you say volatile, mat mataas yung fluctuation ng mga prices and mabilis yung movement nun. Then, ano ba yung key driver pagdating sa forex? Ang key driver sa changes sa prices sa forex is yung central banks ng bawat government, including yung GDP or gross domestic products ng bawat bansa. When you say gross domestic products, ito yung mga produkto na gawa doon sa certain or specific country. Magkano yung value ng mga yon. Then, sa crypto naman, ang common or key driver na nagtutulak ng changes doon sa prices is yung community tsaka yung hype. Paano ba nadadala nung hype yung pagtaas-baba nung cryptocurrency. And syempre, kung sakaling maganda yung utility or may paggagamitan yung isang cryptocurrency, hindi malabong tumaas yung demand dun kasi meron yung practical purpose. Okay? Another concern dito sa community hype, kung mapapansin nyo, maraming influencer yung nagpo-promote nito sa social media na, for example, mag-invest na kayo sa ganitong token or cryptocurrency. Sa ganung way kasi, kapag maraming buyer doon sa isang cryptocurrency or isang digital token, mas napupush yung prices tumaas. So, ang tendency niyan kapag yung mga trader sila yung nauna pumasok sa crypto, siyempre yun yung magiging time nila para maka-exit or makalabas. Okay? So, safety net. Sa forex po kasi highly regulated po 'yan, yung forex, okay? So, um, handle po 'yan ng government ng iba't ibang bansa. Depende po kung nasaan naka-register or license yung isang broker. Yung broker po, yun po yung middleman or intermediary po natin. Then, next sa crypto, eto po, self-custody to, high risk po ito. Bali, ikaw na talaga yung may control dito, walang mamamagitan dito. Kaya kapag may nangyari sa pera mo, wala kang pwedeng sisihin. Okay? So, self-custody or high risk po yung cryptocurrency. Next, so before you enter in trading, syempre dapat meron kang trading objectives. So, ano ba yung mga trading objectives natin? Syempre, una diyan yung capital growth. Ito yung the offensive objective. Bakit nga ba napupush yung mga tao mag-invest sa forex or sa cryptocurrency? Kasi usually mas mataas yung interest rate or return na kayang ibalik ng investment when it comes to uh, investing sa mga foreign currency and sa mga digital token. Mas malaki yung kayang ibigay na return. So, yun yung nagpo-push kaya mas i-invest yung ibang tao sa forex or sa crypto.
Then next is yung risk management, the defensive objective. Ito yung pinakamahalagang objective among these four objectives. Kasi ba hindi ka magkakaroon ng return 'pag ubos na yung capital mo. So, you have to secure yung capital mo, yung pinasok mo that time. 'Di bale nang wala kang kitain basta yung kapital mo bumalik. Kasi wala kang mapapaikot na pera kapag, hindi mo na-handle yung capital mo or hindi mo napabalik yung capital mo. Then next is yung the keeping the market moving smoothly. Yung mga traders kasi, sila yung, kapag maraming nagte-trade sa isang market, mas mabilis, makapag-provide ng cash flow. For example, hindi na sila maghihintay ng ilang araw bago may bumili ng Bitcoin nila. Let's say, for example, nag-invest ka sa crypto, bumili ka ng Bitcoin. Yung Bitcoin na yun, di malabo na mabenta mo agad yun kasi maraming traders doon sa market. Eh, maraming willing buyer na pag binili nila yun, ibebenta rin nila. Maraming traders. Then, syempre, yung objective pa para mas malaman yung right price na gagamitin kasi meron tayong active market. Yung active market na yun, nandoon yung mga traders natin. Sila yung nag-show kung nasa anong price na ba talaga dapat binibili yung isang foreign currency or yung isang cryptocurrency. Okay? Next, ito po yung ating basic consideration sa trading na kailangan nating isipin. Okay? Una dyan yung ating trading platform or yung broker na gagamitin po natin. For example, sa Forex po, yung trading platform po na pwedeng gamitin is yung Vantage. Okay? When it comes to crypto naman, ang pwedeng gamiting trading platform is yung Binance. Then, syempre, alamin mo rin po kung anong classification mo as trader. Scalper ka ba? Day trade, swing trader. Later on po, didiscuss po natin isa-isa. And syempre, yung risk appetite mo. Nandyan na yung aggressive ka ba, neutral, or average ka lang, or conservative. Later on din po. Okay? Then syempre, yung gagamitin mong technical analysis habang nagte-trade ka po. Then, yung general rule natin is yung buy low, sell high, or spot trading. Ginagawa to sa spot trading eh. Siyempre, normal na kapag bumili ka ng mababa, bebenta mo ng mataas. So, normal po yan. Iba po yung spot trading, iba po yung futures trading. Kasi sa futures trading po, pwede ka pong kumita kahit pababa yung presyo. Pero sa spot trading, ang madalas po, ah, kikita ka kapag nabili mo ng mababa, mabenta mo ng mataas. Okay, ganun po sa spot trading. So, may ilan rin pong platform or platform na nag-o-offer na kahit spot trading po yun, pwede ka pa rin kumita ng pababa kahit hindi lang puro pataas. Okay? Ang concern po natin dito sa spot trading is you are looking for long term. Hindi po siya katulad ng futures trading na madalas short term po. Okay? Then next, yung market manipulation scheme. Ano po ba yung iba't ibang way na sa pag-manipulate ng market, especially yung ating mga tinatawag na whales. Meron po kasi tayong tinatawag na whales, shark, and mga small trader. So yung mga nagma-market manipulate po, sila po yung mga whales and sharks. Pero madalas whales talaga 'yan kasi sila yung may pinakamalaking kapital na kayang maapektuhan yung market. So, sa mga susunod pa natin 'to na topic pag-uusapan, yung market manipulation schemes. Okay? So, sa trading platform kapag magte-trade po kayo, ang una niyo pong titignan sa trading platform is yung regulated po ba sila or licensed po ba sila. Kapag yung isang trading platform po is sinabi nila licensed sila sa UK,
or sa United Kingdom, ang titignan niyo po is yung, FCA, okey? Yung Financial Conduct Authority, kung registered po sila dun or licensed sila dun. 'Pag sa Australia naman po, ASIC po yung tinitignan, okey? Sa US, NFA. Then siyempre sa trading platform naman, yung trading platform po dapat kino-consider mo rin gaano katagal na po nag-ooperate 'yan bago ka po magpasok ng pera diyan. Dapat stable po muna 'yan. Okey, baka mamaya ma-rug pull or maitakbo lang yung pera mo kasi hindi pala gano'n katagal nag-ooperate yung trading platform. Then siyempre tignan mo po yung review sa customer service. Ma kung sakaling magkaroon ng aberya doon sa trading platform, at least meron ka po agad malalapitan or mako-contact. Then next, siyempre yung deposit and withdrawal, gaano po kadali mag-deposit and gaano kadali mag-withdraw or gaano kabilis mag-withdraw, okey, sa isang trading platform. And lastly, yung tinatawag po natin na spread. When you say spread po, ito po yung transaction cost. Gaano kamahal po ba yung transaction cost sa bawat trading na ginagawa, okey? Then next, ang pag-usapan na po natin is yung trading classification. Meron po tayong tatlo: scalper, day trader, and swing trade. Yung scalper po, mostly, seconds to minutes lang po yung tinitignan niya sa timeline kapag nagte-trade. Kumbaga 'pag invest niya ng pera niya, ilang segundo lang, ilang minuto lang, ilalabas niya na agad. Kumbaga ite-take advantage niya lang yung short time price changes. Okay? Sa day trading po, usually mas matagal 'to sa scalper kasi per oras po ang tinitignan nito ng day trader hanggang isang araw po. Usually hindi lang isa or dalawang beses yan nakakapag-trade sa isang araw. Dahil hourly rin naman po yung tinitignan ng day trader. Ilang oras po ba meron sa isang araw? Siyempre 4 hours. Puwedeng 2 to 5 times siya makapag-trade per day, okey? Depende po doon sa day trader. So, sa scalper po puwede pong, um, 10 to 100 times kasi saglit lang naman siya nakakapag-trade, segundo lang or minuto lang, okey? How about dito sa swing trader natin? Inaabot po 'yan ng araw talaga, ng linggo, ng buwan, ng taon. Swing trader po 'yun. Kumbaga long term po yung vision na tinitignan ng isang swing trader. Then, sino po yung may pinakamataas na risk diyan sa tatlo 'pag pinasok niyo po 'yan? So, yung may pinakamataas na risk po diyan is yung ating swing trader kasi long term po 'yun. High return nga, matagal yung, investment, so puwedeng malaki yung kikitain mo. Siyempre 'pag high return, high risk din po 'yun, okey? So, sa scalper po, when it comes to profit naman, compare naman po natin yung profit. Sa scalper, yung profit po niya medyo maliit lang. Kasi nga po, short time lang po siya nag-i-invest. Hindi po siya katulad ng swing trader na malaki yung puwedeng maging profit kasi long term yung vision, okey? Day trader, moderate lang, depende kung, tinitignan niya malaking profit o hindi. Pero usually normal lang 'yan. Yung kanyang vision, hindi pang long term, hindi rin pang short term. Then next yung risk appetite, meron po tayong apat. Yung risk appetite tinatawag rin yan minsan na risk tolerance. Meron tayong conservative, then moderate or neutral or average or normal, then followed by aggressive, then speculative. When you say conservative, ayaw nito ng, mabilis 'tong ma-stress yung conservative na person, ayaw nito natatalo. 'Di bale ng walang kita, basta walang talo, okey? Mababa lang po yung risk level kasi conservative lang rin po. Kumbaga hindi na siya naghahangad ng sobrang profit or ng kahit anong profit, basta kahit konti lang yun, at least yung kapital niya ligtas, okey? Conservative po yun. Then moderate, sakto lang yung kita, sakto lang kahit matalo ng
ng bahagya depende dun sa puwedeng kitain, okey? Siyempre hindi ka naman papayag na ito lang yung kikitain mo tapos ito yung nilagay mo. So, sakto lang po 'pag sinabing moderate. Then aggressive, tumitingin ka na sa mas malaking kita, pero ang kapalit po nun high risk, okey? Mataas nga yung growth, pero high risk din naman. Partner po talaga yung risk and return or risk and reward. Then speculative, ito na po yung sobra-sobra na gusto mo na ng, extreme na kita, extreme income or high gains na po talaga.